Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita si Deputy Sheriff na si Rick na nakikipag-usap sa loob ng kotse sa kanyang partner na si Shane. Mula sa kanilang pag-uusap, dito nalaman natin na hindi maganda ang relasyon ni Rick sa kanyang asawa. Tila marami silang problema dahil madalas silang mag-away. Bigla namang may mensaheng dumating sa police radio, nagsasabing may kriminal na tumatakas malapit sa lugar. Agad na tumakbo sina Rick at Shane papunta sa eksena upang magbigay ng backup. Bumangga ang sasakyan ng kriminal sa mga spike na inilagay ng mga pulis at tumaob. Sa halip na sumuko, nagsimula itong magpaputok sa mga pulis. Agad na nagtago ang mga pulis sa likod ng kanilang mga sasakyan at gumanti ng putok, ngunit matapang na tumayo si Rick sa unahan. Di nagtagal, napatay agad ang dalawang kriminal sa lugar. Ngunit, may isa pang kriminal na palihim na lumabas at binaril si Rick sa likod. Agad siyang dinala ni Shane sa ospital. Habang nawawalan at bumabalik ang kanyang ulirat, tila nakita niyang bumisita sa kanya ang kanyang partner na may dalang bulaklak. Pagkagising niya, napansin niyang nalantan na ang mga bulaklak. Lumabas siya ng silid at natuklasan na walang tao sa gusali. May mga butas ng bala sa pader at mga bakas ng dugo sa sahig, senyales ng nagdaang labanan. Pumunta siya sa isang pinto na may nakasulat na babala, "Do not open, dead inside." Habang naguguluhan siya, biglang gumalaw ang pinto at may kamay na lumabas mula sa siwang. Dahil sa takot, nagpa siya si Rick na maglakad sa madilim na pasilyo kung saan halos wala siyang makita. Sa kabila ng panganib, nakatakas siya mula sa ospital gamit ang mahinang liwanag ng pusporo. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang nakakatakot na tanawin ng napakaraming bangkay. Habang naglalakad, nakita niya ang isang katawan na walang ibabang bahagi, gumagapang sa lupa. Dahil sa takot at pagkalito, agad siyang umuwi, ngunit wala roon ang kanyang asawa at anak. Dahil sa sobrang emosyon, nagsimula siyang magduda kung totoo pa ba ang lahat ng nangyayari. Habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, bigla siyang inataking bata at nawalan ng malay. Ang ama ng bata, si Morgan, ay nagbanta na papatayin siya kung hindi niya ipapaliwanag kung saan galing ang kanyang mga sugat. Nahilo si Rick at nawalan ng malay. Pagising niya, natagpuan niyang nakatali siya. Ipinaliwanag niya kay Morgan na tama siya, mga tama ng bala ang kanyang sugat, kaya pinalaya siya nito. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Morgan na walang alam si Rick sa nangyayari sa labas. Ipinaliwanag niya na ang mundo ngayon ay sinira ng mga nilalang na tinatawag na walkers, mga patay na muling nabuhay. Kapag nakagat ka nila, magkakaroon ka ng mataas na lagnat, mamamatay at babalik bilang isa sa kanila. Kaya ganoon na lang ang pag-aalala ni Morgan sa mga sugat ni Rick. Bigla namang tumunog ang alarma ng kotse sa labas. May mga taong sumilit sa bintana at nakita ng anak ni Morgan ang isang pamilyar na mukha. Lumabas na ang walker na iyon ay ang asawa ni Morgan at ina ng bata. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa bahay ni Rick. Naniniwala si Rick na buhay pa ang kanyang asawa at anak dahil wala roon ang kanilang mga damit, kahit na maaaring kinuha iyon ng ibang tao. Ngunit napansin niyang wala rin ang photo album ng pamilya na malabong kunin ng mga estranghero. Binanggit ni Morgan na may refugee center sa Atlanta na dati ay patuloy na nagbo-broadcast bago tumigil ang radyo. Mayroon din daw itong disease control center na maaaring makagawa ng lunas laban sa walkers. Pagkarinig nito, agad na pumunta si Rick sa istasyon ng pulis, nagpalit ng uniforme at binigyan si Morgan ng sniper rifle. Nagpa siya silang maghiwalay muna. Binigyan ni Rick si Morgan ng walkie-talkie at sinabing bubuksan niya ito araw-araw tuwing madaling araw para makapag-usap at magkita muli. Umalis na sila sa kanya-kanyang direksyon. Pag-uwi ni Morgan, umakyat siya sa ikalawang palapag at umiiyak na pinagbabaril ang mga walker. Sa huli, nakita niya ang kanyang asawang walker, ngunit hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Samantala, matapos tulungan ni Rick ang kalahating walker na matahimik, nagtungo siya sa Atlanta. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga nakaligtas sa kagubatan, malayo sa lungsod. Nakakagulat, ang leader ng grupong ito ay si Shane, ang dating partner ni Rick, na buhay pa pala. Sa tabi niya ay ang isang babaeng doktor, na walang iba kundi ang asawa ni Rick. Sa pagkawala ni Rick, inalagaan ni Shane ang kanyang pamilya. Habang papunta sa refugee center, naubusan ng gasolina ang kotse ni Rick, kaya pumasok siya sa isang bahay upang humingi.
Ngunit natagpuan niyang nagpakamatay na ang mga nakatira roon, may nakasulat sa pader na God forgive us. Dahil wala nang ibang magawa, nagpatuloy siya sa paglalakad papuntang Atlanta sakay ng kabayo, hinahanap ang kanyang nawawalang pamilya. Pagdating niya sa lungsod, nakita niya ang lubos na pagkawasak ng sibilisasyon. Bigla niyang napansin ang isang helikopter sa langit at sinundan ito ng may pag-asa. Pagliko niya sa isang kanto, sinalubong siya ng napakaraming walkers na agad pinagpira-piraso ang kanyang kabayo. Napalibutan siya ng mga patay na naglalakad, kaya nagtago siya sa ilalim ng isang tangke. Sa loob, nakakita siya ng butas at pumasok. Biglang gumalaw ang bangkay sa loob, kaya binaril niya ito sa takot. Habang nakakulong sa tangke, nawawalan siya ng pag-asa. Biglang umandar ang walkie-talkie sa loob at may tinig na nagsabing napapaligiran siya ng mga walker, ngunit karamihan ay abala sa pagkain ng kabayo. Kinuha ni Rick ang lahat ng sandatang nasa tangke at sinunod ang mga tagubilin ng misteryosong boses para makatakas. Habang tumatakbo, patuloy siyang nagpapaputok kahit sinasabihan siyang huwag mag-aksaya ng bala. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa lugar ng misteryosong lalaki. Ang pangalan nito ay Glenn at dinala niya si Rick sa isang gusali at paakyat sa bubong. Sa kabila ng panganib, nakaligtas silang dalawa pansamantala mula sa mga walker. Medyo mapang-asar si Glenn pero mabuting tao siya. Sa totoo lang, hindi naman niya kailangang isugal ang buhay niya para iligtas si Rick na palaging napapahamak. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa asawa ni Rick at kay Shane na nagkakaroon ng mainit na sandali sa kagubatan, nalulunod sa pagnanasa. Inalis pa ng babae ang kanyang singsing sa kasal, dala ng matinding pagnanasa. Dinala naman ni Glenn si Rick pabalik sa kanilang base sa gusali. Isang babae na nagngangalang Andrea ang tumutok ng baril kay Rick, sinisisi siya sa pagputok ng baril na nakaakit ng napakaraming walker. Dahil dito, nagtipon ang mga walker sa pasukan ng gusali, at sandali na lang bago nila mabasag ang salamin at makapasok. Kapag nangyari iyon, tiyak na mamamatay silang lahat. Bigla namang may mga putok ng baril mula sa bubong. Tumakbo ang grupo pataas at nakita ang isang matipuno at agresibong lalaking nagngangalang Dixon, nagpapaputok ng baril sa mga walker para lang sa katuwaan. Dahil dito, mas marami pang walker ang lumapit. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Dixon at ng lalaking nagngangalang Tidog, na ininsulto ni Dixon at tinawag na parang aso. Nagkasuntukan sila at dahil malakas si Dixon, kaya niyang sabayan ang ilang tao. Pagkatapos, tinutukan niya ng baril ang grupo at pinilit silang bumoto na siya ang maging leader. Ngunit nagulat siya nang maagaw siya ni Rick at pusasan. Sinubukan siyang kausapin ni Rick, ngunit hindi ito nakinig, kaya tinali muna siya pansamantala sa bubong. Ngayon, napapaligiran sila ng mga walker sa kalsada, kaya hindi sila makaalis. Iminungkahi ni Rick na tingnan ang mga imburnal bilang daan ng pagtakas. Siyempre, ang pinakamabilis sa grupo, si Glenn ang naatasang gawin ito, na nagsabing sanay na siyang mag-isa at maghanap buhay sa lungsod ng hindi nasasaktan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang grupo at hinarap ang panganib upang may backup. Dinala ni Glenn ang isa sa kanyang kasamahan papasok sa imburnal. Naglakad ang dalawa sa loob hanggang sa marating nila ang isang saradong dulo. Lalong lumala ang sitwasyon nang matuklasan nilang may mga walker din sa loob ng imburnal. Mukhang hindi rin madaanan ang daang ito. Samantala, sina Rick at Andrea naman ang naatasang magbantay sa pasukan ng gusali. Humingi ng tawad si Andrea kay Rick sa mga ginawa niya noon dahil minsan, kapag takot ang tao, nagagawa nila ang mga bagay na hindi nila karaniwang ginagawa. Habang nag-uusap sila, nabasag ng mga walker sa labas ang salamin ng pinto. Hindi magtatagal at mapapasok na ng mga walker ang gusali. Dahil hindi madaanan ang daan sa imburnal, muling nagtipon ang grupo upang humanap ng ibang solusyon. Tinanong ni Rick kung paano nakikilala ng mga walker ang buhay sa patay. Pamilyar si Glenn sa mga walker at ipinaliwanag niyang nakadepende ang mga ito sa pandinig at pangamoy. Pagkarinig nito, tila nagkaroon ng ideya si Rick. Dinala ng grupo ang dalawang walker papasok sa gusali. Kinuha ni Rick ang palakol at marahas na pinaghahati-hati ang mga bangkay hanggang sa maging duguan ang paligid. Pagkatapos, ipinahid nila ang mga lamang loob sa katawan ni Rick at Glenn upang matakpan ang amoy ng tao. Tinakpan ni Rick ang sarili ng amoy ng mga walker, umaasang ituturing silang isa sa kanila at hindi sila atakihin. Samantala,
ginamit ni Tidog ang walkie-talkie upang makipag-ugnayan sa base. Napag-alaman na ang grupo ni Tidog ay nasa supply run kasama ang ilan pang kasamahan nang salakayin sila ng malaking grupo ng Walker. Gustong pumunta ng asawa ni Rick at ng iba pa sa lungsod upang iligtas sila, ngunit pinigilan sila ng leader na si Shane at sinabing hindi dapat isugal ang buhay ng iba. Nakadepende ang kaligtasan nila sa swerte. Balik sa panig ni Rick, nakalakad silang dalawa ni Glenn nang walang abala. Ngunit biglang umulan at nabura ang amoy ng Walker sa kanilang katawan. Naramdaman muli ng mga Walker ang amoy ng tao, kaya napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Sa huli, nakatakas sila at nakasampa sa isang truck. Gayunpaman, marami pa ring Walker ang nasa pasukan ng gusali. Sinadyang pinaandar ni Rick ang alarma ng isang kotse, habang minaneho naman ni Glenn ang sasakyan upang ilayo ang mga Walker. Mabilis na minaneho ni Rick ang truck at naghanda upang sunduin ang iba sa gusali. Bago umalis, sinubukang bigyan ni Tidog ng susi si Dixon upang mapalaya ito mula sa posas, ngunit nadulas siya at nahulog ang susi sa imburnal. Naiwan si Dixon na nakaposas sa bubong, walang paraan upang makatakas. Ang magagawa na lang ni Tidog ay isara ang pinto ng bubong upang hindi makaakyat ang mga Walker. Samantala, matagumpay na nailayo ni Glenn ang karamihan sa mga Walker. Dumating si Rick sa gusali at sinundo ang grupo. Sinundan sila ng mga Walker, ngunit nakatakas din sila sa huli. Naging matagumpay ang plano ni Rick. Gayunman, si Dixon ay naiwan sa bubong at sarili lamang niya ang may kasalanan. Habang nasa daan pabalik sa kanilang base, nababagabag si Rick sa pag-iwan nila kay Dixon. May isang lalaki na nagpakalma sa kanya at nagsabing walang iiyak sa pagkawala ni Dixon maliban sa kapatid nitong si Daryl. Sa base naman, magkasundo at masaya ang asawa ni Rick, ang anak nila, at si Shane, tila isang pamilya. Nagplano pa sina Shane at ang anak ni Rick na manghuli ng palaka. Pagkatapos ay dumating si Glenn sa base sakay ng isang sports car. Agad nilang pinatay ang alarma ng kotse. Kasunod nito, dumating si Rick sakay ng truck. Nagyakapan ng masaya sina Andrea at ang kanyang kapatid. Lahat ay nagpasalamat na buhay pa sila. Sa wakas, muling nagkita si Rick at ang kanyang pamilya. Labis ang tuwa ng anak niya sa muling pagkikita nila. Nakita ni Rick na ligtas ang kanyang pamilya at si Shane, napaluha siya sa sobrang galak. Ngunit si Shane at ang asawa ni Rick ay maihalong emosyon. Masaya silang buhay si Rick, ngunit dahil matagal na silang magkasama habang wala si Rick, naging alanganin ang sitwasyon. Sa gabi, nagtipon ang lahat sa paligid ng apoy at nagbahagian ng kanilang mga karanasan. Sa pagkawala ni Rick, si Shane ang nagprotekta at nag-alaga sa kanyang pamilya. Nagpasalamat si Rick kay Shane. Ngunit biglang nagdagdag ng maraming kahoy sa apoy ang isang lalaking mapang-abusong asawa na nagngangalang Juan. May patakaran si Shane na bawal maglagay ng sobrang kahoy dahil maaaring maakit nito ang mga Walker mula sa bundok. Mahigpit siyang pinigilan ni Shane, kaya napilitan si Juan na utusan ang kanyang asawang si Carol na patayin ang apoy. Si Carol, na isang tahimik at sunod-sunurang asawa, ay sumunod na lamang. Pagkatapos ng pagtitipon, sinabi ni Rick na matagal na silang hindi nagkasama ng kanyang asawa. Pagbalik nila sa tent, naging mainit ang tagpo sa pagitan nila. Kitang-kita mula sa labas ng tent ang kanilang matinding pagnanais, kaya mapapaisip kung ano ang naramdaman ni Shane nang makita iyon. Kinabukasan, tila masaya at kumikinang ang asawa ni Rick. Biglang sumigaw ng tulong ang kanilang anak dahil may Walker na lumapit sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, nakarating na sa bundok ang mga Walker. Dahil wala nang makain sa lungsod, nagsimula na silang maghanap ng pagkain sa ibang lugar. Samantala, dumating si Daryl na mukhang parang taong gubat, hawak ang kanyang pana at ipinakita ang kanyang galing sa pangangaso. Ang kanyang asal at pananalita ay kahawig ng kapatid niyang si Dixon, arogante at palaban. Pagbalik niya sa base, hinanap niya agad ang kanyang kapatid. Ipinagtapat ni Rick kay Daryl ang totoo tungkol sa nangyari kay Dixon. Galit na galit si Daryl at inatake si Rick, ngunit agad siyang napigilan ni na Rick at Shane. Nang marinig ni Daryl ang balitang natrap ang kanyang kapatid sa bubong, napaluha siya sa kabila ng kanyang tapang. Sinabi ni Rick na may pananagutan siya sa nangyari at hindi niya ito kayang baliwalain. Nagpasya siyang bumalik sa lungsod kasama si Daryl upang iligtas si Dixon. Ayaw ng kanyang asawa na muling mapahamak siya,
at hindi rin ito maunawaan ni Shane dahil si Dixon ay masamang tao at hindi karapat-dapat iligtas. Ngunit buo ang paniniwala ni Rick na karapatan ng lahat ang mabuhay. Gayunpaman, imposible ang misyon kung silang dalawa lang ni Daryl, kaya hiniling ni Rick kay Glenn na sumama sa kanila dahil bihasa ito at pamilyar sa lugar. Bagaman tumutol muna si Glenn, umayag din siya sa huli. Nadama rin ni T-Dog na may kasalanan siya, kaya nagboluntaryo rin siyang sumama sa pagligtas. Nag-alala si Shane dahil kapag nawala ang lahat ng malalakas na mandirigma, magiging mahina ang base kapag umatake ang mga walker. Ngunit ipinaliwanag ni Rick na ang pinakakailangan nila ay mga sandata. Naiwan kasi sa lungsod ang bag ni Rick na puno ng baril at kapag nakuha nila iyon, tataas ang kakayahan nilang lumaban. Bukod pa rito, nasa loob ng bag ang walkie-talkie na ibinigay ni Rick sa lalaking tumulong sa kanya noon, kaya gusto rin niyang mabawi ito. Walang ibang pagpipilian ang grupo kaya pumayag sila sa plano ni Rick. Ayaw pa rin ni Shane na mapahamak si Rick, kaya binigyan niya ito ng bala bago umalis bilang paghahanda. Umalis na ang grupo at narating ang gilid ng lungsod, kung saan nagsimula ang kanilang misyon sa paglalakad upang iligtas si Dixon. Samantala, sa base, nanghuli ng palakasin na Shane at ang anak ni Rick gaya ng kanilang napag-usapan. Ngunit agad silang sinundo ng asawa ni Rick at dinala pabalik sa base. Sinabihan niya si Shane na lumayo sa kanya at sa kanilang anak. Lumabas ang katotohanan na sinabi ni Shane sa kanya noon na patay na si Rick, dahilan kung bakit siya napalapit kay Shane. Dahil sa panlilinlang, labis siyang nagalit. Samantala, sina Andrea, Carol, at ang ilan pa ay naglalabas sa ilog habang nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na nami-miss nila. Nabanggit ni Andrea kung gaano niya nami-miss ang kanyang vibrator. Nagtawanan ang grupo, masayang nagbiruan, ngunit hindi natuwa si Juan at agad niyang pinatawag ang asawa niyang si Carol para umalis at muli itong aabusuhin. Sunod naman si Carol ng walang pag-aatubili. Sa sandaling iyon, tumayo si Andrea laban kay Juan sa gitna ng kaguluhan. Sinampal ni Juan si Carol sa mukha. Nasaksihan ni Shane ang buong pangyayari at hindi niya napigilang magalit. Nang makita niyang sinaktan ang isang babae, hinila niya si Juan palayo at, nang hindi nagsasalita, paulit-ulit niya itong sinuntok, halos mapatay na niya ito. Sa huli, dumating sina Rick at ang kanyang grupo sa bubong ng isang gusali sa lungsod. Napaiyak si Daryl nang makita ang isang lagaring may dugo at isang naputol na kamay sa sahig. Nang malaman niyang pinutol ng kanyang kapatid ang sariling kamay para mabuhay, halos mawalan ng kontrol si Daryl at gustong patayin si T-Dog. Pagkatapos niyon, binalot ni Daryl ng tela ang naputol na kamay ng kanyang kapatid at inanalisa ang dugo sa lupa. Napagpasyahan niyang gumamit ito ng sinturon bilang pamatid dugo. Sinundan ng grupo ang bakas ng dugo papasok sa gusali at natagpuan ang dalawang patay na walker na malamang ay pinatay ni Dixon. Kahit isang kamay na lang ang natira sa kanya, napatunayan ni Dixon na isa pa rin siyang mabagsik na mandirigma. Habang nagpapatuloy sila, nakakita sila ng metal na plato na may balat malapit sa kalan. Malinaw na ginamit ni Dixon ang plato para tapalan ang sugat at mapatigil ang pagdurugo. Sa wakas, natigil ang bakas ng dugo sa isang bintanang salamin na marahil ay ginamit ni Dixon bilang daan ng pagtakas. Gusto ni Daryl habulin ang kanyang kapatid, takot na baka kainin ito ng mga walker, pero pinigilan siya ni Rick na huwag kumilos ng padalos-dalos at pinakalma siya. Pinangako ang pagkatapos kunin ang bag ng mga baril. Tutulungan nila siyang hanapin ang kanyang kapatid. Sa kampo naman, nangingisda at nag-uusap sina Andrea at ang kanyang kapatid na babae sa bangka. Miss na miss nila ang kanilang pamilya at sila na lamang ang magkasamang umaasa sa isa't isa. Dahil sa kalungkutan, napaluha sila. Samantala, isang lalaking nagngangalang Jim ang abalang naghukay ng mga butas sa lupa. Sa kabila ng matinding init ng araw, ayaw niyang tumigil. Nilapitan siya ni Shane para pigilan, ngunit bigla siyang inatake ni Jim. Napilitan si Shane na pabagsakin muna siya. Ibinunyag ng lalaki na kamakailan lamang, inatake ng mga walker ang kanyang asawa at anak, at wala siyang nagawa kundi panoorin silang kainin bago siya nakatakas. Matapos siyang itali ng ilang sandali, bumalik sa katinuan si Jim. Nang tanungin ng grupo kung bakit siya naghuhukay ng maraming butas, sinabi niyang nanaginip siya kagabi, pero hindi niya matandaan ang panaginip at kung bakit niya kailangang maghukay. Samantala, iminungkahi ni Glenn na siya na lang ang kukuha ng bag ng mga baril mag-isa, dahil mas ligtas kung nag-iisa.
Siya ang kukuha ng bag, habang si Daryl naman ay makikipagtagpo sa kanya sa isang maliit na eskinita. Sina Rick at Tidog ay magbabantay sa ibang lugar na 2 bloke ang layo. Sa ganitong paraan, kung masarhan ng mga walker ang daan ni Glenn, maaari siyang dumaan sa ibang ruta para muling makasama sina Rick. Tinanong ni Daryl kung ano ang trabaho ni Glenn noon. Lumabas na isa pala siyang pizza delivery man, kaya pamilyar siya sa mga kalsada ng lungsod. Matapos pag-usapan ang plano, kumilos na ang grupo. Mabilis na nakilos si Glenn at matagumpay na nakuha ang bag ng mga baril at ang sombrero ni Rick. Habang naglalakad si Daryl, nakatagpo siya ng isang binatang sumisigaw ng tulong, kaya agad niya itong sinuntok para manahimik. Biglang dumating ang mga kasamahan ng binata at inatake sina Daryl at Glenn. Lumaban si Daryl at nakatama ng palaso sa puwit ng isa sa mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, kinaladkad ng mga kalaban si Glenn papasok sa kotse at dinukot siya. Samantala, ang binatang naiwan ay nahuli ni Rick. Inusisa nila ito at pinilit ipagtapat kung saan ang kanilang taguan. Tumanggi ang binata, kaya inilabas ni Daryl ang naputol na kamay ni Dixon at itinapon sa harap nito, sinabing ang huling sumuway sa kanya ay nawalan ng kamay. Dahil dito, agad na sinabi ng binata ang kanilang kinaroroonan. Dumating sina Rick sa taguan habang bihag ang binata upang makipagnegosasyon sa kanilang pinuno. Akala nila, madadaan sa palitan si Glenn kapalit ng binata, pero laking gulat nila nang hingi ng pinuno ang bag ng mga baril bilang kapalit. Nabigo ang negosasyon kaya kinailangan ni Rick na magplano ulit. Tinanong ni Daryl kung sulit bang isugal ang napakaraming baril para kay Glenn, pero iginiit ni Rick na iniligtas siya ni Glenn kaya hindi niya ito maaaring pabayaan. Handa si Rick na makipaglaban. Inutusan niya sina Daryl at Tidog na bumalik sa base, habang ang grupo, armado at dala pa rin ang bihag, ay bumalik sa taguan. Walang balak si Rick na ibigay ang bag ng baril. Nagbanta ang pinuno na ipakakain nila si Glenn ng buhay sa mga aso. Naghanda na lahat para sa labanan nang biglang lumabas ang isang matandang babae at pinatigil sila. Dinala ng matanda si Rick kay Glenn. Pagdaan nila sa likuran, nakarating sila sa isang bahay na isa palang bahay ampunan para sa matatanda. Naroon si Glenn, ligtas at inaalagaan ang mga residente. Ang banta pala ay palabas lang. Ipinaliwanag ng pinuno na mula nang magsimula ang zombie apokalipse, tumakas lahat ng staff at iniwan ang mga matatanda. Bilang tagapag-alaga, hindi niya sila iniwan. Dumating din ang ilang kamag-anak at nanatili roon upang tulungan silang mabuhay. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan, akala ng pinuno na masasamang tao sina Rick dahil madalas silang atakihin ng mga tulisan na nagnanakaw ng gamit. Matapos marinig ito, kusang ibinigay ni Rick ang kalahati ng mga baril sa pinuno at hiniling na alagaan mabuti ang mga matatanda. Nang maayos na ang lahat, naghanda na silang bumalik sa base, ngunit nadiskubre nilang nawawala ang truck. Napagtanto nilang malamang si Dixon ang kumuha at tumakas. Wala silang magawa kundi maglakad pa uwi. Sa base, nabanggit ni Andrea na paparating na ang kaarawan ng kanyang kapatid kaya naghanda siya ng regalo. Kumalma na rin si Jim at pinakawalan ng kasama niya. Nagtipon ang lahat sa paligid ng bonfire, nagkukwentuhan at kumakain ng isda. Si Juan naman ay nagkulong sa kanyang tent at ayaw makisalo. Biglang may narinig siyang gumagalaw sa labas ng tent. Galit siyang lumabas, ngunit isang walker pala iyon. Agad siyang pinatay ng mga walker. Samantala, pumunta sa palikuran ang kapatid ni Andrea, pero biglang sinugod siya ng isang zombie at kinagat. Nilusob ng mga zombie ang base, nagdulot ng kaguluhan. Dumating sina Rick at ang kanyang grupo sa tamang oras, ginamit ang matinding putok ng baril at naligtas ang grupo pansamantala. Ngunit hindi pinalad ang kapatid ni Andrea, napatay siya. At bago natin ipagpatuloy, kung gusto nyo ng part 2 please like and subscribe, paabutin natin ng 100 likes at comment kayo para sa part 2.